Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Check the time, it is now 7:02 in the morning, and now for the news. Nauman sa gihapon ang mainit kag mapaang nga panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas, gani maghanda sa luyo nato sang tubig agud mapabilin nga hydrated ang aton kalawasan. Sa report sa Pag-asa Iloilo, isa ka low pressure area ang nagapabilin sa sulod sang pungsod apang wala na inisang direkta nga epekto. Mangin mahina tugtog makasalangan ang hiyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makaray nga pagbalod sa aton kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong nga adlaw yara sa 25 to 35 degrees Celsius, samtang ang maximum heat index subong nga adlaw posible maglabot naman sa 41 degrees Celsius. Kung lang taon yung mga kabyanan, kung batyagon yung ang init subong do hindi lango-lango, no? Try nyo bla. Kung halimbawa makapainit ka mo maski kuwan lang mga 2 lang ka minutos sakit-sakit gidyang init subong, no? Di mo na gani mga kabyanan maghalong gid kita kag kinahanglan gid ilabi na may ginabatyag bla, kinahanglan inom gid damo tubig mga kabyanan para nga hindi kita mamalhan ang kalawasan naton kag palayo kita mga kabyanan sa direct heat gid mga kabyanan. Ti isa sa mga sakit nga daan ni kung mag direct heat ka, pinakanubuti sakit sa ulo. Ang pinaka dako ni nga igo sa imo tumbaway pilasi na mga muna bla, ti halong gid kita mga kabyanan kay ti ang heat index nga daan subong 41 degrees Celsius, di na nilangulango so kinahanglan halungan gid naton ang aton kalawasan. Kung wala man lang sang kantuan nga importante, hindi na sagay gwa sa balay kung sa balay nyo mainit man, pangita ka mo sa mga handong nga mga kalugaran kag didto magtulotambay, didto maghilay-hilay di ba? Dito sa subong mga kabyanan, mas mayugid nga safe kita mga kabyanan, pati ang init subong nga palagyo kita dapat kay tama ka delikado mga kabyanan sang init gidya sa subong. Sometime ginkumpirmar ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga nabato na nila ang partial committee report sang Senate Blue Ribbon Committee nga anay ginpangunahan ni Senator Panfilo Ping Lacson. May kaangtanan sa ginapatigayon nga investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sang gobyerno. Una na nga ginpahayag ni Senator Lacson nga ang partial report nga nagaunod sang dinaaligar sistematiko nga pag-divert sang pondo sang publiko sa idalom sang ginatawag nga allocables kag insertion sa national budget. Suno kay Clavano, ang importante nga impormasyon ang igahatag sa mga investigating teams nga nagauyat sang nagkalain-lain nga flood control cases agud magamit kung kinahanglanon. Ang transmission sang anti-graft cord natabo isa ka adlaw pagkatapos ang pagbag-o sang liderato sa Senado. Madumduman nga naglunsar sang dako nga investigasyon ang Senado matapos ginbuyagyag ang binilyon ka pesos nga flood control projects nga ginasuspitsahan nga may ghost projects, overpricing kag pagkonsabo sa mga kontraktor kag pila ka mga opisyal sang Department of Public Works and the Highway. Ikabay pa mga kabyanan nga sa siningation mga kabyanan matagaan sang hustisya ang kinabudlayan sa mga Pilipino nga ginakuha sa aton mga kabyanan sa pamaagi nga tax abi tikabay pa ang ginakuha sa aton nga tax matagaan na sang hustisya mga kabyanan kag ining mga tawo kag mga politiko nga mga sungak-sungak sa kwarta, mga ano matawag mo, mga dead shy nga mga politiko ni nga ba way kag ano ni way sang kabulusgan basta may kwarta tukob gyapon kabay pa nga may mapriso na ang balan mo isa sa kun ako spin doctor ba kay balan mo ang mga politiko ni may mga spin doctors ni sila mo na blangga kwan tawag siniga gapanami isang image nila ko lang tawon naton mga kabyanan ang approval rating subong sang administrasyon ni Marcos mga kabyanan 30 gidya kanubo
kung ako kay Marcos para nga magtaas ang ako ng approval rating atong mga politiko nga pangawat sa flood control, papriso ko. Ay, doon na! Sa muna nga pamagi, matyagan ko, mabilib ang tao kay Marcos mo. Kaya mabata na simula, imbestigarin na sa pag-imbestigaran, dapat priso na yun. Na, asos! Guro gabilib mga to Pinoy sa kay Marcos mo na, di galing isa na to nga daan nga turn off ang mga tao sa Disyembre nga hambal ni Marcos, mga kabayan, dumduman nyo. December 2025, mga kabayanan, ang siling sa presidente sa Pilipinas na may ara, gikuno nga big face, balina gid, dako nga buhaya ang dakop ay sos tuloy malangli kag sapsap ang nagakpan. Kung sa mga pasayan pahipon malangli mga gusaw lang nila manadakpan itong mga buhaya nga mga dagko ya, mga balina kag mga dolphin away man. Tumusok din ang approval rating. Kaya mo ni mga kabyanan, kabay pa nga ang administrasyon subong mga kabyanan, pamatudan nila kung gidman ang ilang katuyuan ang malimpyo nga panggobyerno, mga kabyanan. The only way amo nga dapat may mapriso nga mga politiko, inding mga totoy lang dapat ang mga buhaya gid bla. Hindi lang ang mga halo. Hindi lang ang mga halo, kundi mga buaya gidaya nan ang mapriso gidya dapat, mga kabyanan. Kag sinaguro nga pamaagi, sigurado gid kuya ang pagsaka sa approval rating ni Marcos ya dako gidya niya. Ang pamangkot na mahimo na ayhan. Check the time, it is now 7:08 in the morning. Kasama si DJ Kula sa Morning Wild Ride.